Nung nawala si Mami, parang nawalan din ako ng reason para mag-vlog. Pangalawa, yung mahirap mag-vlog dito kasi kailangan mo i-blur yung others ka na nga kasi foreigner ka. Tapos others ka pa kasi weird, nawiwirdohan nagbablog ka. Ayun, good morning guys. Raw vlog na lang to. Kasi wala lang, gusto ko lang mag-vlog ulit. I-upload ko na kagad to. Parang hindi na rin kasi ako nakakapag-upload sa YouTube eh. As in, so nung sa Pilipinas ako, pandemic, doon nag-boom yung mga subscriber ko. Tapos syempre wala tayong magawa sa buhay natin nung pandemic, 'di ba? Kasi lockdown tayo lahat eh. Walang trabaho. Although wala naman talaga akong trabaho sa Pilipinas noon kasi nag-resign ako 2019 ata ako nag-resign. Hindi ko na maalala sa Manulife. Yung last work ko sa Manulife doon sa may Techno Hub. So, after noon, nag-resign ako. Umalis si Bri, nag-Japan. Ako naiwan sa Pilipinas. LDR kami for 2 years. Nandun ako kay Mami. Nalagaan ko si Mami. Kasama ko si Mami. Ayun, magsi-70 na ba si Mami noon? Basta 1968, 1958 kasi si Mami ang alam ko ha. Ay, 48 pala, 1948 si Mami. So, parang wala pa siyang 70 ata noon. Hindi ko na maalala. Tagal na. Basta 2019 to 2020, 2021, nasa Pilipinas ako. Nag-pandemic 2020, di ba? Tapos, ito mo itsura ko. Vlog kong vlog, bala na. Itsura ko, layo ng itsura ko noon sa Pilipinas ako. Versus ngayon na gusgusin. Ayun, ano sasabi ko? Yun, pandemic, di ba? Inasikaso ko si YouTube ko. Sumali ako sa mga follow to follow. Ano, subscribe, ganun. Watch to watch. Alam nyo na yung mga patakaran dati, di ba? Mga click to click, yung mga ganun. Nauso kasi yung dati, aminin nyo na sa mga nag-YouTube dati, mga aspiring YouTuber nung 2020 something. 2020 nung pandemic, marami tayo niyan. May mga group pa kami sa Facebook niyan, may group pa kami sa GC niyan. May chat pa yan, watch, ganun, click, ganun, may click yung ads kasi monetize na kami. Ang first step niyan, kinento na no? Yung first step niyan, papakuha ko muna ng subscriber. Ang second niyan, pag nakakuha na subscriber, yung watch hours mo naman, 4,000 minutes ba yun? 4,000 hours pala, watch hours yun. So, grabe yun, ang tagal nun. So, pag nakuha mo na yung monetize ka na, kikita ka na. Ang problema, paano ka kikita kung wala naman nanonood ng video mo, 'di ba? So, mana pa rin kami kasi wala nga kami magawa sa buhay nung pandemic, 'di ba? Nasa bahay lang tayong lahat nung lockdown. Ang ginagawa namin nun, monetize na kami. Anong next step? Kailangan kumita, nasa bahay ka, 'di ba? So, sumali pa rin ako sa mga group. Click naman ng ads. So, basta may complicated yun pero grabe yung tiyaga namin nun. Pero kumita ako $100 nun. Dati. Once ko lang naranasan na kumita ng $100, $200. Sana nga ngayon na lang ako kumita nun kasi ang laki ng palitan ng US dollar eh. Dahil sa click ng ads nun, ang laki talaga promise. Tas nag-subscribe pa ako sa VPN nun kasi kailangan nasa ibang bansa ka pag magkiklik ka eh. So, basta maintindihan ako dito ng mga maintindihan ako mga kasama ko sa group dati at saka mga sumali sa YouTube noon na gusto kumita at ma-monetize gano'n. Di here comes 2021, pandemic pa din. May pa rin, may COVID pa rin. May mga pa rin sa airport, lockdown pa rin ng Japan noon, time na yon. Tapos although hindi ko sure kung open na yung mga airport pero alam ko Japan lockdown pa. Hindi pa pwedeng mag-tour, mga tourist, wala pa.
dumating yung ano ko, COE ko. Hindi siya yung Certificate of Employment. Dumating yung, ano ba yan? Certificate of Eligibility ko. Kasi pinitition ako ni Bray. Kasi nasa Japan na siya, di ba? So ako, kinuha na niya ako. So 2021 ako dumating dito sa Japan. So, dumating ako sa Japan, nakita niyo naman, nagvo-vlog pa ako noon. Maganda pa yung mga vlog ko noon kasi nakita niyo yung vlog ko na nandun ako sa airport, dumating ako sa airport, yung mga papel na ginawa ko, sobrang dami. Kasi may ano pa yun, may quarantine pa, tas meron pang swab test. Kasi syempre, pandemic pa nga, lockdown pa nga Japan, so hindi sila basta-basta magpapapasok ng mga tao dito. Pinetition ako ni Bryce, so nakapasok ako. Pero tourist, hindi pa pwede. Tapos, nandun din sa vlog ko, 3 days ako naka-quarantine dun sa hotel dun malapit sa Chubu International Airport. Tas libre lahat ang pagkain. Tas pero nandun lang ako sa kwarto, yun, gamit ko pa yung DJI noon, wala na, sira na yung DJI ko. Ngayon, cellphone na lang muna tayo. Tapos, 2021, dumating, nagka-work din ako after June, July, August. Mga after 2 months kung dumating dito sa Japan noong 2021, August, nagkaroon ako ng work. Tas, wala. Doon ko na-realize, ibang-iba pala talaga yung trabaho dito, physical talaga. Dahil illiterate kami dito sa Japan di ba? No read, no write, no talk. So, Nihongo kasi hindi naman English dito, hindi naman English speaking. So, yung pinag-aralan namin sa Pilipinas, work experience, lahat, wala. Zero talaga. As in, para kaming, illiterate. Yun, illiterate talaga. Kasi nga, hindi ka kami marunong ay pag-usap, di ba? Magbasa, pakipag-usap, magsulat, alam mo yun, wala. Zero. Kaya, ang trabaho lang namin factory. Hindi kami pwede maging regular. Kasi nga, kailangan mataas yung proficiency mo sa Nihongo nun. So, syempre, kailangan ng kumita, kailangan ng pera, hindi naman pwedeng huminto. Dahil may mga taxes dito. So, trabaho na, physical, grabe talaga. Sabi ko, napaisip ako talaga nung first day ko, iyak talaga buong katawan ko. Nag-OT pa ako noon. 3 hours pa ako nag-OT noon. Hindi na ako makabike. Wala pa kami sasakyan nun dito sa Japan. Bike ako noon. Hindi na talaga ako makabike sa sobrang pagod. As in. Tapos, antag nito, talagang doon ko na-realize na parang, kaya pala per hour ang bayad dito. So, Pilipinas kasi per day, di ba? Per month, ganun. Dito, as factory worker na per hour, talagang masasabi mo, kaya pala per hour. Kasi sobrang per hour din yung pagod mo. Sobrang nakakapagod talaga physically. Kaya pagdating ko talaga, iyak talaga buong katawan ko. Ayun na. Kuninto ko na yung experience ko kasi ang tagal kong di nakaka-catch up sa vlog Ayun nga, nagbablog-vlog pa ako, makikita nyo. May mga vlog pa ako. Kumain kami sa ramen, kumain kami sa ganyan. Nagpunta kami sa ganyan. Pero paunti ng paunti yung na-upload ko. Kasi paunti ng paunti yung oras na kami, gumagala, kumakain, tapos paunti ng paunti din yung oras ng pag-edit ko. Tapos, dahil pagod nga lagi, mas gusto mo na lang mag-cellphone, magpahinga. Tapos, hindi ako inspired mag-edit. Tapos, ayun na nga. Pero pinipilit ko pa rin naman mag-upload. Tapos, 2021, 2022, namatay yung nanay ko. April siya namatay. Di ako nakauwi kasi magre-renew pa lang ako ng passport kasi alam ko expired na yung passport ko noon. Naintindihan naman nila ate yun Hindi ako nakauwi. Kasi nga, hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo to. Pero feeling ko hindi ko nasabi. Personal na to pero ayun nga. Ako ay isang adopted. So, yung totoo ko nanay na namatay nga noong 2022, April. Hindi ako nakauwi. 7 kami magkakapatid. Yung totoo biological. Wala, dami ng catch-up talaga. Tapos, ayun, hindi ako nakauwi kasi marami naman sila doon, mga kapatid ko, mag-aasikaso kay nanay, di ba? Tapos, April yon 2022, April, May, June si Mami, hindi nawawala yung ubo niya. Tapos hindi talaga maganda yung health niya. Si Mami yung
yung nag-adapt sa akin na talagang mami ko na. So ako lang yung mag-isang anak niya kasi nga adopted nga ako. Mga almost 40 na siya nung inadopt niya ako. Tapos, July, nawala na din siya. Sumunod kaagad siya kay nanay. Tapos, umuwi akong Pilipinas noon. Hindi ko maalala kung nag-vlog ako. Pero nagbi-video lang ako, hindi ko na ina-upload. Umuwi kami Pilipinas. Matindi din yung pinagdaanan ko noon kasi ako lang yung mag-isang anak niya, 'di ba? So kailangan ko talaga umuwi by hook or by crook. Wala akong passport noon kasi nag-renew ako. Siyempre pag nag-renew ka, i-ano mo yung ano, 'di ba? I-surrender mo yung passport mo. So nag-renew ako ng passport dito sa Nagoya, Japan. Binigay ko yung passport ko. Kaso lang, yun nga, biglang nawala si mami. Matagal pa naman mag-renew. 2 months pang nasa overseas ka. Tapos, ayun, napunta ako ng embassy, consulate. Kasi kailangan ko talaga umuwi. So, anong pwedeng gawin? Pwede ka palang umuwi. Pwede ka palang umuwi ng Pilipinas. Kahit wala kang passport. Pero talagang kailangan may valid reason ka. So, may valid reason ako kung bakit ako umuwi. Kasi nga, nawala si mami. Ang mag-isang anak lang ako. So, si daddy, matanda na rin si daddy. So, mahirapan siya mag-asikaso. Although, thank you talaga sa mga kamag-anak ko na nag-asikaso kay mami. Sa pinsan ko, si Makoy, at saka yung, si Ate Helen, mga kapatid niya nandun. Kasi talagang si daddy hindi niya kakayanin yun. At saka ako nag-asikaso kung papel pa uwi, di ba? Hindi naman basta-basta uwi ka agad. Wala kang passport eh. Paano ka uwi ng Pilipinas? So, pabalik-balik ako sa Nagoya noon para humingi ng mga kung ano-anong papel sa consulate. Sobrang tagal na, 2022, 4 years ago, nakalimutan ko na. Basta pwede ka umuwi. Kailangan mo lang ng papel galing sa consulate, papakita mo dun sa airport. Kasi syempre, kailangan mo ng passport kapag uwi. Wala kang passport, so may papakita kang papel. Papakita mo yung reason mo kung bakit ka uuwi. Kasi ayun, nakauwi naman ako. Pero anong nangyari sa passport ko, ito na nga, nangyari sa passport ko, di ba? Sinorender ko. Ang ginagawa kasi pala nila dito sa Japan, sa overseas, ibibigay ko yung passport ko. Tapos, syempre wala na yon. Yung bagong passport, pag nag-renew ka, galing Pilipinas yun, lilipad pa yun papuntang Japan, lilipad pa siya papuntang Japan or papunta ko saan mang bansa. So, kaya siya matagal kasi galing Pilipinas, tapos pupunta pa siya ng Japan or so, ibang bansa. So, matagal siya. Ngayon, ako kailangan kong bumalik ng Pilipinas, di ba? So, yung passport ko, ito yung passport ko, papunta na ng Japan. Ako naman, Japan, papunta Pilipinas. So, nagkaganunan kami ng passport ko. Pagdating ng passport ko, nasa Pilipinas ako. Ngayon, ang bilin ko sa kanila doon sa consulate, di ko maalala kung nagka-chat kami noon sa email or binilin ko sa kanila na pagdating ng passport doon sa Japan, pabalik nila dito sa Pilipinas kasi hindi ako makakabalik ng Japan nang walang passport, di ba? So, nag-antay ako ng 3 months. Dumating ako sa Pilipinas July, August, September, October, nakabalik ako ng Japan kasi hinintay ko bumalik ulit eh. Matagal yun eh, di ba? From Japan, antay na naman ako ng ilang buwan para makabalik siyang Pilipinas. So, kinuha ko na siya doon sa mismong head office ng DFA. So, after 3 months, doon, July, August, September, October, 3 buwan nga. October, nakabalik na ako dito. So, doon sa sa 3 buwan ko sa Pilipinas, syempre, lugmok ang aking pera. Wala nang pera, lugmok ang negative tayo pero ayun, medyo may happenings pa rin naman. At saka umuwi kaming Bohol kasi nga doon nilibing si mami. Dinalaw ko na din si nanay sa puntod niya. So, ang dami nangyari. Tapos, simulan nun, pagbalik ko dito sa Japan, syempre trabaho na naman. Ang haba na ng vlog ko, di ba? Sana nanonood kayo. Pero kung hindi kayo nanonood, okay lang din kasi na lang to parang history ko na lang to para sa sarili ko. Pagtanda ko, papanoorin ko na lang kung pinagagawa ko sa buhay ko after 20 years, di ba? Sana nandiyan pa yung vlog. Para hindi ko makalimutan ko sakaling makalimutan ko patanda na ako. Tsaka syempre iba na itsura ko after 20 years, di ba? So vlog lang ako. Lang to, diary.
Kung may manonood, thank you. Kung hindi kayo interesado, okay lang din. Tapos, nawalan ako ng gana mag-vlog. Kasi nga, yung number 1 na nanonood sa akin, Alexa, yung number 1 na nanonood sa akin, which is si Mami. Kaya naman nagbablog din ako dito sa Japan noon, saka dati. Si Mami kasi talaga nanonood sa akin. At saka gusto ko, kasi siya talagang dalhin dito sa Japan. Saka gusto kong alam mo, yung gano'n naman yung pangarap ng mga anak, di ba? Ang madala yung mga magulang nila sa ibang bansa. Ma-treat mo sila, gano'n. So, nung nawala si Mami, parang nawalan din ako ng reason para mag-vlog. Tinamad na ako. Although nagpipicture ako, nagvi-video ako, pero yung vlog na tulad dati na nag-edit pa talaga ako, nag-upload pa talaga ako, nawala na yung reason ko na mag-edit, mag-vlog. Kasi nga, nawala din yung reason ko na, namatay na. Nawala na sa mundong ito yung reason kung bakit ako nagbablog. Kaya, parang nawala na ako ng ganang paulit-ulit naman tayo dito. Basta yun na yun. Nawala na ako ng gana. Kaya, hindi na ako nagbablog. Nawala na din. Tignan mo, after 5 years, diba? Ngayon lang ulit ako nagbablog sa sarili ko. Pero dati, ang daldal ko, kahit anong itsura ko noon, kung anong ko noon, vlog lang akong vlog, madaldal. Isa nga pa lang ng dahilan din. Nakakaya mag-vlog dito. Kasi parang feeling mo, alien ka. Tsaka, bawal kasi dito, di ba? Parang naka-blurred. Japan nga naka-blurred yung mga mukha nila kung masasama mo sila sa vlog. Kasi alam ko, pwede kang makasuhan. Pero, hindi naman. Siguro pag sikat ka lang or may may nagreklamo lang siguro. Pero, privacy nga, masyadong number 1 ang privacy sa mga Japan. Kaya, nahirapan din ako mag-vlog dito. Dalawa yung rason, yun nga. Wala si Mami. Pangalawa, yung mahirap mag-vlog dito kasi kailangan mo i-blurred yung Pero yung nakita ko naman ibang mga nag-vlogger dito, hindi naman bino-blurred So, saka nakakahiya din talaga magpaalam. Kunwari, kasi hindi lahat ng establishment dito pwede ka mag-vlog. Maraming hindi ka pwedeng mag-video. Marami. Sa supermarket, sa ganyan. Pero panakaw lang. Pero nakalagay talaga dun, bawal mag-video. Pero dahil foreigner naman kami, sabi ko, hindi ko napansin, hindi ko So, yun. Marami naman nagbablog talaga. Palihim na nga lang. Hindi katulad sa Pilipinas, may laya ka. Kahit anong gawin mo, tsaka normal lang sa kanila. Kahit mag-vlog ka, wala silang pakialam sa'yo. Kahit mag-vlog ka, maingay ka. Dito kasi parang pagtitinginan ka, parang others ka talaga. Others ka na nga kasi foreigner ka. Tapos, others ka pa kasi weirdohan nagbablog ka. Siguro kung nasa Tokyo ako, medyo malakas ang loob ko. Pero kasi, probinsya kami. Probinsya kami. Walang nagbablog dito. Kaya, dito lang ako sa bahay. Ang dami nangyari sa buhay ko. Buhay namin. Sa 5 years na yan. So, ayun na nga. After, nawala na nga si Mami. Ayun, nag-work. 2022, bumalik ako. Work. 2024, nag-healthy living kami ni Bri. Nabuntis ako after 8 years namin kinasal ni Bri. 2008 years ba? 2016 kami kinasal. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tama, 8 years nga kami kinasal ni Bri. Pero nagjowa kami 2008 pa. So, 8 years din before. 8 years kaming, tama ba? 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tama, 8 years din kaming magjowa bago nagpakasal. Tapos, 8 years din kaming kasal bago magkaanak. So, ang galing, no? Infinity yarn, 8-8. Tapos, pero hindi na pwede sundan ng anak after 8 years kasi wala na. Menopause na ako noon. Pero wala lang, ang swerte lang. Galing lang ng pattern, 8-8. Tapos ngayon, kung 40 na nga so hindi na pwede 8. Mag-antay ulit ng 8 years para sa susunod na anak. Tapos, 2024, nanganak ako, na pre-eclampsia ako, na CS ako, na incubator si baby, si Nian. Tapos, ayun, syempre,
kung busy ako nung nung nagtatrabaho ako, mas busy nung nanganak na. Syempre, ang hirap pag ng anak, 'di ba? Mag-alaga, 'di ba? Di mahirap, masaya, pero sobrang busy. Lalo na yung first month, first year ng ni Nian. Tapos, ayun, ang dami na nangyari. Magto 2 years old na nga si Nian. Ayun, sabi ko, try ko nga ulit mag-vlog kasi mamaya makaka-answer ako, char. Wag naman. Knock on wood. Nasaan ang wood? Walang wood. Yun wood. Wait lang. Kuha mo ng wood. Nasaan ba mo yung wood? Wood. Ayan. So, sabi ko, parang life is unpredictable. Magpapa-cancer screening ako bukas ko. Sabi ko, vlog na nga ako. Kasi upload ko na lang to. Bahala na kung may manood. Kung may manood, thank you po. Pag wala, thank you pa din sa self ko. Char, kasi nag-vlog ako. Ayun lang. So, lang tong vlog na to. Ito yung cancer screening ko. So, ang cancer screening ko ay pito yun lung cancer, stomach cancer, colon cancer, bone density, siguro para makita ang bone cancer siguro. Tapos, breast cancer, mammography. Tapos, ano pa ba yun? May hepa test. At saka, ano nga ba yun? So, hindi ko maintindihan. Nihonggo yan Basta pito yun. Pitong test yun. Ano nga ba yung isa? Kalimutan ko. Basta pito yun. Pitong test. 7,000 yen lang. Mura, diba? Ayun. So, good luck sa akin bukas. Nag-vlog lang ako kasi wala lang. Gusto ko lang mag-vlog. So, yun. Thank you guys for watching. Kahit di ko alam kung may manonood.